So, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po yung napangako kong video tungkol sa paggawa ng pandesal at burger bun. Ginagamit ko po kasing recipe ng pandesal tsaka burger bun. Pareho lang. Yung shape lang ang nagkakaiba. Ayun, ang recipe ginagamit ko po ay ito po. Matagal ko na po itong ginagamit. Although 11 years na yata akong nagbi-bake, wala akong natagpo ang recipe ng pandesal na maganda. Ito lang ang natagpuan kong recipe ng pandesal na maganda. At itong recipe po na ito ay nagmula po kay Mrs. Galang. Although hindi ko po siya kilala, hindi ko po talaga kilala si Mrs. Galang. Nakita ko lang siya sa YouTube din. At sinubukan ko yung kanyang recipe kasi sabi niya yung recipe daw nila ng pandesal ay minanapan nila sa kanilang ninuno sa Pampanga. Si Mrs. Galang may YouTube channel siya. Mrs. Galang Kitchen yata. I-check nyo din. Marami siyang mga ibang recipe. At ilalagay ko po dyan sa screen yung mga ingredients. Yung mga listahan ng ingredients para malaman po ninyo. Simpleng-simple lang po yan. At ayun. So ayan po. Uumpisahan na po natin ang ating paggawa ng pandesal. So, ngayon po ay sisimulan na po natin ang pagsusukat ng ingredients. Ako po, hindi po ako gumagamit ng sift o yung pangsala. Dinidiretso ko pong ganyan. Kasi tamad po ako. Ayan. Masipag ako magluto, kaya lang tamad ako mag-exact ng mga kaartehan. Ayan. Ang kailangan po natin, according sa ating listahan ng ingredients, ay 4 1/2 cups ng bread flour or yung normal na harina. Nagkataon lang na ang ginagamit ko ay yung spelt na harina. Pero kahit anong harina pwede. Ayan. Kung gusto nyo, salain nyo. Ako hindi. Ganyan na lang talaga. So, 2. Ngayon, kung gusto po ninyong maging dagdagan ito ng whole wheat flour, ay po pwedeng 3. Pwedeng yung pang-4 na cup, yun ang magiging whole wheat flour o yung brown na flour, or yung kalahati na last, yun ang gawin yung brown or whole wheat flour. So, pang ilan na ba yun? Pang-3. And, ito na po yung pang-4 na cup. Pang-4. At ito yung kalahati. Yung half cup. Yan po ang kalahati. Ito pong ginagamit kong cup na ito ay measuring cup po. 1 cup po ang nito, puno nito. Or po pwede rin po kayong maglagay ng chia seeds kagaya ng ginagawa ko. Lalagay ako ng chia seeds para medyo nutty. So ganito po ang magiging itsura pag may chia. Yan po, may batik-batik po siyang, yan, ganyan po magiging itsura ng inyong bread. Pero ngayon ang gagawin natin ay plain bread kasi gagawa po tayo ng pandesal at saka ng burger bun. Ayun, tapos na po yung harina natin. Nasukat na po natin, yun po ay 4 1/2 cup ng bread flour or normal na flour. Ang bread po natin ay white bread. So, nasukat na po natin yung harina. Ipiprepare na po natin yung ating yeast para malaman po natin kung buhay po ang ating yeast.
ito po ang ginagamit ko. Isang pakete. Ito ay 7 grams. So, ilalagay po natin yan sa isang lalagyan. Ganyan. At magsusukat po tayo ng milk. Itabi po muna natin yan. So, ang sabi po ay 275 or 1 cup plus 2 tablespoons of fresh milk. Pero ang ginagamit ko po ay itong ayan, coffee milk kasi lactose free. At saka mas moisty yung tinapay pag itong ginagamit ko. Pero pwede po kayong gumamit ng normal na milk. Ang sinasabi po dito ay 1 cup plus 2 tablespoon. So, ito po siya. At ihahalo po natin sa ating yeast. Later na natin ilalagay yung additional na 2 tablespoon. At saka, yung ating sugar ay susukatin na rin po natin at ito po ay 1/4 cup. May binago ako ng konti dito sa original na recipe dahil ang sa original recipe ay 1/2 cup. Napakatamis po ng ating magiging pandesal pag kalahating tasang asukal lang ilalagay natin. Timpla po yon ng ensaymada. Kung gagawa po kayo ng ensaymada o Spanish bread, pwede po yon kalahating tasa po ng asukal. Ayan. 1/4 lang po ang gagamitin natin para makuha po natin yung tamang-tamang lasa ng pandesal. Okay? Lagay natin dito sa yeast mixture natin. Kasi ang asukal at saka milk, yun daw ang food ng yeast. Para mabuhay siya. So, hahaluin natin ngayon. And then, itatabi po natin siya. At ngayon, balikan po natin ang ating dry mixture. At saka, magdadagdag tayo ng salt sa ating dry mixture. Ang salt po ay, ito po ay 1 kutsarita or 1 teaspoon. Halo po natin siya. 1.5 po ang required na salt ng ating pandesal. Tapos, maglalagay po tayo ng shortening. Pero instead na shortening, wala po tayong shortening dito sa Germany. Ang ilalagay ko po ay soya oil. Soya oil. Pwede rin po kayong gumamit ng sunflower oil, raps oil. Pwede rin yun. Para ma-achieve natin yung lasa ng pandesal, gagamit tayo ng soya oil or raps oil. So, 1/4 cup ng soya oil. So, ayan po siya. So, lalagay natin ngayon dito. Lagyan natin ng well sa gitna. Check. And then, isang itlog. I-crack po natin yung itlog natin dyan. Sak. Then, lagay natin dyan. Hoop. Yun nakikita po natin yung ating yeast nagsisimula na pong bumula. Kita ba yun? Mula na pong bumula. Ibig sabihin, ang yeast natin ay buhay. So, nangyayari kasi na pag ang yeast ay patay, hindi nagra-rise yung ating dough. So, ilalagay na po natin. Nalagay na po natin yung yeast mixture. So, ito po, balik po tayo sa ating pagmamasa ng dough sa kamay. So, ganyan lang po.
hanggang mag-incorporate yung kanyang dough at saka yung liquid. Natatandaan nyo po kanina 1 cup milk lang ang nilagay natin. Ngayon na po natin kailangang idagdag yung additional 2 tablespoon pa ng milk or liquid. So, about mga ganyan ng 2 tablespoon. So, lagay na natin. So, exact po yan. So, mamasahin lang po natin siya ganyan hanggang maging wala na pong dumikit dyan sa bowl. Ayan, i-rest po natin ito ng mga 10 minutes. Tapos mamasahin ulit natin, okay? At tatakpan siya natin ng basang tissue. Paper towel. Babasain ko lang to. O kaya ang tawag na to, cheesecloth. Pwede nyo rin takpan ng ganyan. Ako ginagamit ko lang yan. Kaya lang tinatakpan yan ng moisty na pantakip para hindi mag-dry yung surface ng harina. So, babalikan po natin yan mamaya ng after 10 minutes. Okay? At habang hinihintay natin ng 10 minutes, may option po akong ipapakita sa inyo para sa pagmamasa ng dough. Po ay bread machine. Ayan. Pwede nyo po dyang haluin kasi mas smooth po siya. Ngayon po ay gagawin ko po siya sa kamay para sa iba na walang bread machine. Pero kung mayroon naman kayong mga machine na panghalo, yun. Ngayon, kung ganito ang bread machine ninyo, may mga settings yan. May mga white bread, mga ganyan. Yung dough lang, iset nyo sa number 8. Karamihan naman number 8 yung settings ng dough. So, ipipindutin natin yung menu hanggang maging 8. Tapos, i-start na natin. Pag natapos na siya, tutunog na siya, yung bread naman, yung dough, ay lumaki na rin. So, that's the time na hahati-hatiin na, ipo-portion-portion na natin yung ating bread dough. After 10 minutes, aalisin na po natin siya sa kanyang bowl. At ililipat siya natin dito sa lamesang pagmamasahan natin. Para po magiging mas soft siya. At ma-distribute mabuti yung kanyang mga ingredients na nilagay natin. Ang pagmamasa ko po, ewan ko sa kaiba, mula dito sa labas ng dough, ipipress po natin laging paloob na ganon. Ganon. Babalik ta rin po natin ganyan. Para maganda yung kanyang, at itutulak natin pa ganon, palabas. Para maganda yung kanyang pagkakamix, para maging kita nyo yung texture ng medyo maganda na at hindi na dumidikit. Siguro mga 10 minutes ulit natin i-mamasa, tapos i-re-rest natin ng mga, depende sa sa init ng panahon, pero ituturo ko sa inyo kung paano i-re-rest.
So, i-close na natin siyang ganyan. Bibilugin natin. Ayan. Tapos, ibabalik siya natin dito. Lagyan po siya natin ng konting oil. Yun dito. Para, pag nag-rise siya, hindi siya dumikit. I-tayran po natin ng oil ito. Pwede namang hindi, kaya lang didikit siya. Iyon. Tapos, ilalagay na natin ang ating dough. Ayan. Tapos, tatakpan ulit natin siya. Tatakip ulit natin yung kanyang wet tissue. Ayan. Ang gagawin po natin ay maglalagay po tayo ng mainit na tubig dito sa kaserola or pot na medyo mas malalim. Yung pwede sa pang-oven. Yung walang plastic part. So, ang ilalagay ko po dito ay yung pinakamainit na tubig dito. Kung gusto nyo po, magpakulo po kayo ng tubig. Yan. Hintayin natin mainit yung tubig. Sa mga walang hot water, magpakulo po kayo ng tubig at lagay po ninyo sa serola. Tapos, ito pong gagawin natin. Tapos, ito pong tubig natin ay ilalagay natin sa pinaka-bottom ng ating ilagay ko sa pinaka-bottom ng ating oven. Tapos, ilalagay natin ngayon ang ating dough dito. Para itan siya. So, close. Hintayin po natin siguro mga 30 to 45 minutes siya. Hindi ko po nire-recommend na i-preheat nyo yung oven pag nagpapaalsa ng dough kasi mamamatay yung mga yeast bacteria, hindi siya aalsa pag sobrang init. Kaya, ganun lang. Mainit na tubig, lalagay sa pinaka-bottom ng oven. Tapos, ilalagay dun yung dough. After ng mga 30 to 45 minutes, sana lumaki na yung ating dough at ipo-portion-portion na natin siya. So, update ko lang kayo, hindi na masyadong mainit yung ating tubig sa oven. Papalitan ko ulit ng panibago. So, lalagay ulit natin. Gusto nyo ba makita kung ano nang nangyari sa ating dough? Siyempre, meron na siyang pagbabago kahit konti. Lumaki na siya kahit konti. Yan. So, hindi pa yan enough. Kailangan maging double yung laki niya. Nakakalahati na siya. Siguro, maghihintay pa tayo ng mga 25 minutes more. Ayun. At, habang naghihintay tayo ay mag-Facebook po muna tayo. At ang oras na po dito ay 11:37 na ng gabi. Para sa inyo, ginagawa ko ito. Kasi gusto kong i-share kung anong natutunan ko sa ibang tao. So, andito na naman po tayo. Nakalipas na po ang mga, di ko alam kung ilang minuto. Mga 30 minutes siguro. Hindi ko binilang kasi
gabi na at saka umaga na. Ito na po ang itsura ng ating dough ngayon. Ayan. Ayan. Ngayon po, ang gagawin po natin sa kanya ay ipapunch natin at i-divide na natin. Ganyan na nga yung itsura ng ating dough. At i-divide na natin siya. Ngayon, ipapunch natin siya sa gitnang ganyan. At lulubog siya. Tapos tatanggalin siya natin. At i-divide na natin siya. Yan. Ganyan siya. Huwag na natin siyang mamasahin ng matagal. Medyo light na lang ihihilutin natin siyang paganon. Ganon. May mga lobo-lobong ganyan siya. Tapos i-divide na. So, ayan po, ready na po ang ating dough at i-divide na po natin siya sa dalawa. I-slice po natin ng kutsilyo, ng bread knife. Ayan. Bibilugin po natin siya at isa-separate po natin siya. Ganun din po yung isa. Para at least, parang hindi naman siguro equal yung laki nila, pero okay lang yun. Yan. Pag nagbilog po tayo ng dough, i-push lang natin pa ilalim pero hindi mahigpit. Yan. Diba? Ito ay para sa hamburger natin. At ito, isa ay para sa pandesal. So, itabi muna natin yan. At gawin natin itong ating pandesal. Yan. Gagawa lang tayo ng parang log o parang braso. At least pahaba. Ganyan. I-fold natin yung ating dough sa gitna. Ganyan. Pero wag natin masyadong ididiin. Kasi may mga maliliit na bubbles to sa kanyang texture. At pag napisa yung mga bubbles na yon, medyo matatagalan na naman tayo maghintay para mag-rise yung ating dough. Yan. Kaya iingatan na po siya natin. Ayan. Dumidikit ng konti. Lagyan po natin ng flour or harina yung ating surface para mas mas gumulong siya ng mas maganda. Ayan, igulong-gulong lang natin na ganyan hanggang magpantay yung laki nung ating dough. Ayan, tignan natin. Ayan. Kailangan at least pantay yung laki niya, ganyan. Yan, i-roll lang natin. Pero huwag natin didin. Sinlaki siya ng braso ko. So, ewan ko, depende sa braso nyo. Kung malaki ang braso nyo, di magkakaroon kayong matatabang pandesal. Ayun. Ngayon ay i-slice na natin at gagamit tayo ng dough cutter. Kung wala po kayong dough cutter, ang gagamitin po ninyo yung baliktad ng knife. Yung hindi yung talim niya, yung baliktad niya, pwede. So, i-divide po natin siya ng mga tag 2 centimeters ang lapad. Yan, lalagyan natin siya ng guide sa ating pag-i-slicean later. Yan. Para at least matansya natin kung ilan ba. Yan. So, wag po nating i-slice. Ididiin po natin. Kahit po yung baliktad ng kutsilyo ang gamitin ninyo, wag nyo pong i-slice. Idiin po ninyo hanggang maputol yung harina. Ayan. Kasi pag in-slice nyo ng kutsilyo, hindi nyo maa-achieve yung ganyan, yung may buntot na ang tawag nito, yung magkabilang dulo, hindi siya magkakaroon ng buntot na ganyan. Kaya kailangan idiin hanggang maputol yung dough. Ayan. Para maganda yung
itsura ng ating pandesal. Although may mga tao namang hindi naman kailangan perfect, kaya lang minsan gusto nating ma-feel yung ating kinagis ng pandesal, itsura ng pandesal. Kaya lang ngayon wala akong breadcrumbs. Hindi ako nakagawa ng breadcrumbs. Kaya wala tayong breadcrumbs ngayon. Makinis ang ating pandesal ngayon. So ready na natin yung ating ang tawag, baking tray. At ibabalik natin siya ulit mamaya sa loob ng oven. At kung maalala nyo, mayroon tayong mainit na tubig dun sa pinaka-bottom ng oven. Papalitan na naman natin yun para mas madaling mag-rise yung ating mga dough. Kasi kung hindi natin gagawin yun, aabutin tayo ng siyam-siyam. Lalo na pag winter. Ayun. Ganun ang ginagawa ko pag nagbe-bake ako pag winter kasi matagal mag-rise ang dough pag malamig ang panahon. Pag summer, madali lang. Yan. Tapos ipuposisyon na natin siya dyan. Iingatan natin yung paglalagay natin ng pag-i-spacing natin kasi lalaki sila. I-assume natin na lalaki siya ng double. Ganyan. Kaya maglalagay tayo ng space. Wag natin siyang pagdidikit-dikitin para hindi sila magdikit-dikit pag lumaki sila. Yan. Laging maglalagay ng space na para sa paglaki niya. Yung sabi ko nga, i-assume natin na lalaki siya ng double pag nag-rise siya at saka pag na-bake na siya. At ngayon, isusunod po natin ang ating hamburger bread. Ayan. I-divide po natin siya ng 4 na portion para may 4 na burger bread po tayo. Talagang burger bread, malalaki po siya. Hindi siya burger, kundi burger. Yan. Booger. Yan, ganyan po. Tansyahin po natin na halos magkakapareho sila. Kung perfectionist po kayo, pwede nyong kiluhin. Ilagay sa kiluhan. Yan. Ang pagbibilog po ng dough para sa hamburger o kaya kahit sa anumang bread, ganyan po. Dahil hindi naman po production ng ating bread, kaya ganyan lang pong ginagawa ko. Simple lang. Pero sa production ng bread ay iba po ang paraan nila ng pagbibilog. Papakita ko po sa inyo mamaya. Yan, bibilogin po. I-form muna natin para malaman natin kung pare-pareho na ba sila ng laki o halos pare-pareho ba sila ng laki. Tapos ayusin ulit natin mamaya para maging almost perfect yung kanilang pagkabilog. Yan. O, diba? Ang ginagawa po nung mga profi ganyan po. Yan. Kaya lang masyadong malaki ito. Yan, ganyan. Yan. Ganyan po. Tinutulak po yan ng mga daliri at saka nung ng palm natin. Yan. Pero itong ganitong style ay maganda rin. Yan. Itutulak ng daliri mong isa, ibabangga mo dun sa ilalim ng thumb mo, sa palad mo, para magkaroon siya ng magandang form. Tapos maglalagay tayo ng flour ulit para hindi dumikit sa lamesa. Yan. Tapos ilalapag natin siyang ganyan.
i-flat natin siya ngayon. Pero tignan natin na maging even yung pag-flat natin sa kanya. Yan. Para pag rice niya ay maging mukhang burger bread siya. Yan. Mga 1 or 1.5 centimeter ang kanyang thickness. Yan. Yan, pantay-pantay yung kanyang pagka-flat. So, i-recycle ko itong aking baking sheet. Yan. Ganyan. Ganon din ulit ang gagawin natin sa iba hanggang tayo ay matapos. So, ayan, tapos na po tayo sa pag-flat ng ating burger dough. At ngayon po maglalagay po tayo ng roasted sesame seed. Maglalagay po tayo ng milk sa lalagyan. Ito po yung ating sesame seeds na roasted. At papahiran po natin yung ibabaw ng dough ng milk. Ito po may effect na makintab. Hindi po siya mag-brown kagaya ng pag-egg ang ipinahid natin dyan. Makintab lang po siya. Pag milk ang nilagay natin. Yan. Tapos bubudburan natin ng roasted sesame seeds. So, papahiran natin lahat ng milk. Tapos lalagyan natin siya ng, bubudburan natin lahat ng sesame seeds. At yan, tapos na. At, pagkatapos nito ay ilalagay natin siya sa oven para mag-rise siya. And then, after na nila mag-rise, i-bake na natin sila. So, ganyan ang itsura. Yan ang itsura nila. Ito ay after mga 15 minutes siguro. Lumaki na rin sila ng konti. Ayan. Tatanggalin na natin sila at ipipreheat na natin yung ating oven. At yung tubig doon sa ilalim, hayaan na natin na nandun siya. Kasama na sa pagpipreheat yan. Ayan, lumaki na rin yung ating mga hamburger dough. Ayan. So ngayon po ay ipipreheat na po natin ang ating oven na wala po yung mga dough sa loob. I-preheat ko po ng number 6 kasi lumang gas range po ito. Numbers lang po ang nandyan sa kanyang pihitan. So, ang number 6 ay 200 degrees Celsius at sa Fahrenheit naman po 400 degrees Fahrenheit. Ngayon po kung electric po ang gamit nyo, ang alam ko po 180 po ang preheating nito. Ayan. Number 6. Or 180. Maghintay po tayo ng mga, ang gas po kasi napakadaling uminit. Maghihintay lang ako ng mga 10 minutes. Siguro sa electric mga 20 minutes, mga ganon. O kaya 15. Yan. Mga 10 minutes lang tapos ilalagay ko na yung ating mga pandesal. Ayan na sila. Matataba na sila, diba? Diba magaganda sila? Yan. At hintay-hintay lang po tayo ng konti. So, yan. Ready na po ang ating preheated oven. At ilalagay na po natin ang ating unang batch. Yung ating pandesal. Init. Mainit. Yan. Ilalagay po natin sa pinakagitnang bahagi. Ayan. Tapos takpan natin. At maghintay tayo ng mga 12 minutes. 12 minutes lang to eh. Siguro sa electric mga
15, 13, mga ganon. Pero 12 minutes lang. Tapos na tayo. Ayan, medyo nagbe-brown na siya. At kunting minuto pa. At eto na siya. Dara, finish na ang ating pandesal. O diba? Kung sana may breadcrumb siya, mas maganda sana yung presentasyon. Ito sinubukan kong lagyan ng flour, kaya lang hindi naman umubra. Puti pa rin yung flour. Ayan, tapos ng ating pandesal. At ipapalit naman natin ngayon yung ating burger. Tanggalin natin tong rack na to. Ipipwesto natin sa itaas para may space yung ating baking tray dyan. Sa gitna rin natin ilalagay. 12 minutes ulit ang ating hihintayin para matapos siya. So ito po ay voice over kasi mahina po yung audio. At ang sinasabi ko po dito ay tayo po ay magte-taste test habang hinihintay natin yung burger na ma-bake. Ayan. Iti-taste test natin yung maliit. Alam ko naman lasa ng pandesal. Kaya lang para sa inyo. At antok na po ako. Ayan. Oh, diba? Wow. Sana nandito kayo para magkape na lang tayo, wag na tayong matulog. Pero kung namasa yan sa machine, mas soft siya. Sarap. Kita nyo ba yung mata ko? Antok na. Alam nyo ba kung anong oras na ito? 1 o'clock na. 1:30 na. Kaya lang hintayin ko pa yun. Tapos pagkatapos nito, matutulog na ako. Ayun. Ginawa ko lang to para sa inyo at napakahabang proseso. Pero okay lang, masaya ako. Lalo na kung may matututo. Ayan. Hindi ko nadadamayang magsalita. Kain na lang ako. Okay, hintayin na lang natin yung isa ma-bake. Tapos, papakita ko sa inyo. Okay? So, tapos na po. At i-off na natin yung ating oven. At hunin na po natin yung ating burger bun. O the burger buns. Ayan na po sila. Ayan na po sila. Diba? Perfect yung color niya. Sabi ko nga sa inyo, pag hindi egg ang nilagay dyan, ang pinahid dyan, hindi siya magbe-brown. Kundi light siya. O mainit. Super init. O diba? Perfect. Perfect din yung ilalim. Ayan, tapos na tayo mag-bake ng burger. At pwede nang lagyan ng patties. Ayan. Sorry, at ito ay voice over lang kasi mahina yung voice ko dyan kasi nga madaling araw na tulog na yung mga tao dito. Kaya mahina. So, ayan, natapos na rin po tayo sa ating pagbibake ng pandesal at malamig na rin po siya kaya iniligay ko na po sa ziplock at kailangan po natin gawin ito dahil hindi po tayo naglalagay ng chemical o yung tinatawag na glycerin na pangpamoist ng tinapay. At saka kung wala po kayong ziplock, pwede rin yung ordinaryong plastic. Basta at least bubuhulin o kaya Tupperware na airtight. Ayun. At naglalas naman po siya ng matagal. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga manunood at saka sa mga manunood pa. Sana po nakapag-share ako ng kaalaman na natutunan ko rin sa iba. Ayun, mag-iingat po kayong lahat lagi at God bless po. Maraming salamat po ulit. Ako po si Rowena. Bye-bye.